Good day, boss. Sana ay mainariti nyo sa inyong channel itong karanasan ko. Itago niyo lang ako sa pangalang Jay, taga Lapu-Lapu City, Cebu. 26 years old na po ako ngayon. May sariling pamilya at isang anak. Di ko na lang po babanggitin yung barangay namin. 13 years old po ako nung nangyari itong karanasan kong ito. Nagkayaan kami ng mga barkada ko noon na manghuli ng gagamba. Uso kasi sa amin yon noong 2010. Ito rin yung taon kung kailan to nangyari. Naglakad kami ng mga barkada ko patungo sa gubat. 6 po kami noon. Yung isa, first cousin ko. Pagkarating namin dun sa gubat, nag-usap kami na maghiwa-hiwalay muna para makarami ng mauhuli. Nagtanguan na lang kami. Yung pwesto ko po noon, maraming punong kahoy at marami din damong parang kahawig ng lemongrass. Pero sa Bisaya, yung tawag sa amin ay kugon. Yung gamit kong pang-ilaw noon ay yung flashlight na de baterya. Naglakad na ako patungo doon sa kakahuyan kasi may nakita akong malaking gagamba. Nakuha ko naman yon at ilagay sa box ng posporo. Sa di inaasahan, may narinig akong ungol sa di kalayuan. Natansya ko ay sa may kugon lang o sa may damuhan. Na-curious ako noon kaya pinuntahan ko at pinatay ko muna yung ilaw. Nagulat ako dahil habang naglalakad patungo sa damuhan, may narinig akong sumusunod sa akin sa likod. Pagtingin ko ay yung pinsan ko at yung barkada. Tinanong nila ako kung narinig ko ba yung pag-ungol. Ang sabi ko, oo, parang sa may damuhan nga, kaya pinuntahan namin. Nagkatulakan pa nga kami kung sino nga hawi ng damo na matataas kasi lagpas pa yon sa height namin. Ang sabi ko, ako na at iilawan namin dahil ako lang yung may dalang flashlight nun, boss. Yung pang-ilaw kasi ng ibang kasama ko, kandila na nilagay sa lata. Pinatay din nila yon nang narinig nila yung pag-ungol. Malakas kasi. Kita naman namin yung daan at maliwanag din yung buwan nun. Kaya yun, paghawi ko sa damo at inilawan ko, nagulat ako. Nanlaki yung mga mata namin noon nang makita namin yung babaeng hubot-hubad. Naglalagay siya ng langis sa katawan niya. Ang pangit din ang mukha niya na parang pinaghalong nangungulubot na balat ng kambing at aso. Matatalas din yung mga kuko niya at nangingitim ang balat. Nung nakita namin yon, saglit pa kaming natulala. Matapos yon, nagunahan kaming tumakbo. Hindi na nga namin alintana nun, boss, yung matutulis na bato at mga tinik ng damo na nadadaanan namin. Basta takbo lang kami ng takbo. Walang lumilingon sa amin nun. Naramdaman ko na sinusundan kami. Yung isang kasama pa nga namin ay natapilok, kaya naiwan at sumigaw na tabang o sa Tagalog ay tulong. Kaya huminto kaming 4, yung pinsan ko at yung 2 barkada ko. Yung isa naman naming barkada noon, tumakbo na lang at walang lingon-lingon. Pagtingin namin, inabutan na siya ng nilalang na naapatong nasa kanya. Ewan ko ba, boss, bakit ako biglang naging matapang noon? May nakita kasi akong patay na kahoy na nasa gilid lang. Dali-dali ko yung kinuha at hinampas sa muka nung nilalang na yon. Kaya natumba siya sa pagkakapatong sa kaibigan kong natapilok. Agad namin siyang kinuha dahil yung nilalang na yon ay umatras. Susugod pa sana yung nilalang sa amin, kaya hinampas ko ulit. Nakailang ilag siya sa paghampas ko. Sabi ng pinsan ko ay tumakbo na kami. Karga niya kasi yung isa naming kaibigan sa likod. Matangkad kasi yung pinsan ko na yon at may kalakihan yung katawan, kaya siya na yung nagdala nung tumakbo na kami papuntang mga kabahayan. Nung malapit na kami sa may kabahayan, bigla na lang nawala yung nilalang na yon. Doon na kami huminto at naglakad na lang. Pagkarating namin sa bahay ng kaibigan ko na natapilok, bumungad agad yung tatay niya at nagtanong-tanong kung anong nangyari sa anak niya. Sinabi namin yung totoo. Di pa nga kami pinaniwalaan nun. Ang sabi niya, baka nakirambol lang daw kami sa kabilang barangay, kaya tumakbo kami nung oras na yon.
Kasi boss, uso noon yung rumble sa amin sa iba't ibang barangay. May kaaway kasi kami, kaya di naniniwala yung tatay niya. Di na lang namin pinagpilitan pa at umuwi na lang kami sa kanya-kanyang bahay. Nung naarating na po ako sa bahay, nakita ko si Papa na nag-roll ng pamingwit niya para sa isda. Kasi gabi-gabi siya nagpupunta sa dagat para mamingwit ng malalaking isda. Ang sabi niya, sasama daw ako sa kanya doon sa dagat kasi walang magbabantay sa akin sa bahay. Wala kasi doon si Mama at yung kapatid ko. Kaming dalawa lang ni Papa noon. Bali boss, yung mama ko kasi 2 beses lang umuwi sa amin tuwing Sabado at Linggo dahil vendor siya sa carbon market sa Cebu. Malayo-layo ito sa amin. Sasakay pa kasi siya ng 2 jeep, so bali 2 rides po bago maarating sa Cebu. At yung isang kapatid ko naman ay nasa malayo. Tumanggi ako noon kay Papa na sumama sa dagat kasi natatakot ako. Baka harangin kami ng aswang na napalo ko ng kahoy. Bago ka kasi maarating ng dagat ay dadaanan namin yung damuhan na matataas at yung mga punong matatayog pa gaya ng balete, tugas at iba pang puno dito sa aming lugar. May ilang kapitbahay naman kami na malalapit lang doon sa bahay namin. Kaya kung may susugod man na aswang ay makakahingi ako ng tulong. Yun ang naisip ko noong mga panahon na yon. Nagtaka naman si tatay kasi sabi niya, bakit di ako sasama? Dati-rati naman palagi akong sumasama sa kanya. Dahil nga sa nangyari sa amin ng pinsan at mga kabarkada ko noon ay natakot na ako. Sinabi ko na lang sa kanya yung nangyari sa amin. Kaya binatukan niya ako. Yan ang araw ang sinasabi niya. Lagi niya kaming pinagsasabihan noon na huwag pumunta doon sa lugar kung saan kami kumuha ng mga gagamba at kung nasaan yung babaeng aswang. Naisip ko tuloy na oo nga, sinabihan ako noon ni Papa. Pero ipinagsawalang bahala ko lang nung time na yon. Napahinga ng malalim si Papa. Ang sabi niya, nangyari na ang nangyari. Mapapalaban na naman daw siya noon dahil iniiwasan na niya yung gulo. Ito na naman dahil sa katigasan ng ulo ko. Isama ko na rin pala boss yung tungkol sa buhay ni Papa noon nung hindi pa sila magkakilala ni Mama. Dati kasi siyang miyembro ng Kublan. Yun bang mga antingero na tinataga pero hindi man lang nasusugatan. Ito kasi yung lagi kong naririnig na kwento ni Papa bago kami matulog. Bagong pasok pa siya sa Kublan noon. Tapos ipapasok daw sila ng pinuno nila sa kuweba ng 7 araw. Walang kain, walang tubig at magdasal lang daw sila doon. Bawat isa raw sa kanila binigyan ng maliit na papel na walang sulat. Nagtaka naman daw noon si Papa kung bakit walang sulat. Tinanong niya yung pinuno. Ang sabi lang nito, pagpasok na raw nila sa kuweba, makikita niya yung sulat at dapat tapusin ang dasal ng 7 araw. Pag di raw matapos ay mababaliw daw. Nakasurvive naman si Papa noon kaya naging miyembro siya ng Kublan. Marami pong tattoo si Papa sa katawan. Meron pa nga akong nakitang triangle na may mata sa gitna at marami pang iba-iba. Meron din akong isang gusto sa mga tattoo niya sa likod. Yung malaking dragon na halos palibutan na yung buong likod niya. Dagdag ko na rin po sa backstory, yung lolo ko po na tatay ni Papa ay isang Muslim na tausog at yung lola ko naman ay isang waray. Bali fast forward po ulit tayo boss. Ang sabi ni Papa, doon na lang daw kami sa bahay at hindi natutuloy sa dagat. Alam daw niya kasing susugod yung aswang sa amin at hindi siya papayag na di makaganti. Pumasok na raw ako ng bahay at mag-lock ng pinto. Doon lang daw siya sa labas at magmamasid. Kung meron mang dadapo sa bubong, huwag daw akong matakot. At kung may kumatok man na hindi nagsasalita kung sino yung kumakatok, ay huwag ko raw buksan. Tumango na lang ako noon. At yun na nga boss, mga madaling araw noon ay may dumapo sa bubong namin. Para pang binubutas, kaya natakot ako. Nung malapit nang mabutas yung bubong, may biglang bumagsak na lang na sa tingin ko ay yung aswang. Kasi iba buo yung pagbagsak. Sumilip ako noon sa butas ng bintana.
Gawa nga na may butas doon na maliit na sakto lang sa mata. Feeling ko kasi noon ay may bumagsak sa may bintana, kaya sinilip ko. Maliwanag naman din yung buwan, boss, kaya naaninag ko yung nilalang na parang namimilipit sa sakit ang katawan. At sa harap niya ay si Papa. Nakita ko na may binubulong si Papa sa kamay niya. Pagkatapos, binato niya yon sa may nilalang. Nangisay ito at nadinig ko na nagmamakaawa pa sa Papa ko. Nadinig ko yung nagsalita kahit garalgal yung boses. Ang sabi nito, pakawalan daw siya. Di daw niya alam na anak pala ako ni Zahid, na itago na lang natin sa pangalang yan yung tatay ko. Sinabi niya sa aswang na wag na niyang tutugisin ang anak niya bago niya ito pakawalan. Binantaan pa nga ni Papa yung nilalang na yon na kung gagalawin daw ulit ako o sino mang tao sa barangay namin ay papatayin daw niya ito, pati ang angkan nila. Kaya yon, parang kidlat na mabilis naglaho yung aswang sa dilim. Nung nakita kong wala na yung aswang ay lumabas ako at tinanong si Papa kung kilala ba niya yung aswang. Ang sabi niya ay oo. Ang sabi pa nga niya, napatay daw niya yung tatay at tiyuhin ng aswang na nanalasa sa Mindanao. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan yung lugar, boss, para na rin sa mga naninirahan doon. Ang sabi pa ni Papa, manunugis daw sila ng aswang noon sa Mindanao at Kabisayaan dahil nung kabataan niya, marami daw aswang na naghahasik ng lagim. Kaya marami-rami na raw siyang napatay na aswang. Tumigil lang siya nung nakilala niya si Mama. Sa ngayon, boss, matanda na si Papa. Nasa 60 plus na. At itinuturo niya yung kaalaman niya sa akin. Pero hindi naman lahat. Pero balang araw, malalaman ko rin ang lahat ng yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, boss. Maraming salamat sa pagbabasa. At sana ay maikwento nyo rin ito sa channel ninyo. More power, boss. Good day, Sir Bob. Tawagin na lang akong AG from Tanay, Rizal. Short story lang po tungkol sa na-experience ko nung bata pa ako. 20 years ago, mga nasa 7 years old pa lang siguro ako noon. Nasa bahay ako ng friend ko dito sa malayo-layong parte ng Tanay na napapaligiran noon ng mga puno, tapos medyo malapit pa sa ilog at bundok. Magkakalayo ang mga bahay noon. Nag-overnight ako noon sa bahay ng ninang ko at yung friend ko na si Trish. Kasi may pinuntahang lamay yung parents ko that time. Kaya doon muna ako. Kakatapos lang namin kumain noon ng dinner. Mga 7 PM yata yon. Nang may nakita ako sa may bintana dun sa kaliwang side kung nasaan yung dining table, na parang mabilis na tumakbong hayop sa may likod ng puno. Mga ilang metro lang yung layo mula sa bahay. Hindi ko ma-describe yung itsura niya noon kasi parang apat yung mga paa niya na parang aso na malaki. Basta, mabilis lang kasi siyang dumaan at rinig ko yung kaluskos. Tinanong ko si Trish noon kung nakita ba niya yung hayop sa labas. Hindi naman daw. Ang sabi ni Ninang ay wala lang yon at mag-prepare na raw kami sa pagtulog. Nasa kwarto na kami noon. Siguro bandang magte 10 PM na. Hindi ako makatulog kasi namamahay. Nang may narinig akong parang umuungol sa labas. Mahina lang yon pero malalim. Hindi siya ungol ng isang aso. Isa pa, wala din namang aso sa area ni Trish noon. Tapos nakarinig ako ng pagkaluskos. Yung para bang nagpapalakad-lakad sa lupa o damuhan. Kinabahan ako noon. Paulit-ulit kasi yung mahina at mababang pag-ungol at yung pagkaluskos. Maya-maya noon, nakarinig na ako ng mahinang paghampas sa dingding sa labas ng bahay. Gawa naman sa semento, kahoy at yerong bubong yung bahay ni Trish noon. Mahina lang yung paghampas. Yung para bang hinahampas mo yung ulo mo o yung katawan mo sa dingding.
Parang ganon. At paulit-ulit siya. Kinikilabutan na ako noon. Sisilip sana ako noon sa may bintana kahit na kinakabahan. Nang bigla na lang noon nagising si Ninang at dali-daling lumapit sa may bintana ng kwarto kung nasaan kami. Tapos sumigaw siya ng magpatulog ka naman. Kilala kitang hayop ka. Matapos noon ay tumahimik yung pag-ingay mula sa labas. Hindi na naulit pa yung ganoong insidente hanggang sa makauwi ako. After how many years, nung tumanda-tanda na kami, napagkwentuhan namin ni Trish yung nangyari nung minsan mag-overnight ako sa bahay nila noon. Sumabat yung ninang ko sa usapan namin at nakwento nga niya na aswang daw yung nakita ko nung hapunan at yung narinig ko nung nasa kwarto na kami. Ang sabi naman niya, wala na raw yung pinaghihinalaan niyang aswang dun sa bahay nito nung minsan mapadaan siya. Kaya wala na yung gumagalang nilalang doon sa lugar nila. That time, hindi pa rin ako makapaniwala na nakasaksi at nakarinig na ako ng aswang. Pero mas lalo lang tumibay yung paniniwala ko doon nung nag-start na akong makinig ng mga true Pinoy horror stories sa podcast at YouTube. Dahil sa marami na ring accounts ng mga naranasan nila tungkol sa aswang na mas matitindi pa kesa sa naranasan ko. Ito lang po ang story ko for now, Sir Bob. I hope marinig ko ito sa inyong channel. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Mike from Bohol. May gusto lang akong i-share sa inyong kwento na sana ay magustuhan ninyo. Karanasan namin ito ng pamilya ko noong binata pa ako at nangungupahan pa kami sa likod ng bahay ng tiyahin ko. Sementado ang bahay nila at meron silang bahay sa likuran na gawa sa kawayan. Yun ang pinapaupahan nila. Maganda naman yung pagkakayari, kaya sinabi ni nanay na kami na lang yung mangungupahan doon kesa sa ibang tao. Dalawa lang naman kaming magkapatid at wala na kaming tatay. 5 taon pa lang ako noon nang mamatay siya. 2 taon pa lang yung kapatid ko noon. Nang lumipat kami, nasa second year high school na ako noon at grade 5 naman yung kapatid ko na si Shirley. Pumapasok bilang isang kasambahay si nanay sa isang mayamang pamilya. Kaya kadalasan ay kaming magkapatid lang noon ang naiiwan sa bahay. May pagkakataon na hindi nakakauwi noon si nanay, kaya mag-isa lang si Shirley na natutulog sa kwarto nila. Papag lang yung higaan namin na sinasapinan ng banig. Kawayan lang din ang sahig namin na may silong pa sa baba. Ilang metro din yung layo nga ng bahay ni na tita mula sa amin. At nakabukod ito dahil may bakod ang palibot ng bahay nila. Ibig sabihin ay open ang bakuran namin sa likod. Masakit man isipin pero may pagkamatopobre kasi ang napangasawa ng tiyahin namin na kapatid ni tatay. At dahil patay na nga si tatay ay parang wala na rin silang pakialam sa amin. Minsan, masasabi mo rin na mabuti pa ang ibang tao. Mabalik ako doon sa mag-isa lang si Shirley na natutulog sa kwarto nila. Nagising daw siya noon dahil nakarinig siya na parang may tumitikhim sa ilalim ng sahig namin sa may silong. Pinakinggan daw niyang mabuti dahil baka ako lang daw yon. Sunod daw noon ay nakarinig na siya ng parang kumahangos na hayop. Yung bang parang tunog na sa isang baboy. Kaya bumangon daw siya at inilawan ng flashlight yung silong. Baka daw kasi nakawala yung baboy ni na tita. At doon nga raw, may nakita siyang itim na likod ng baboy. Ang pinagtataka daw ng kapatid ko ay kung bakit itim, gayong pink naman daw yung baboy ni na tita. Ginising niya ako noon at binulong na may itim na baboy sa baba. Baka kako sa ibang kapitbahay yon. Ang laki pa nga raw noon, sabi niya, kaya inilawan ko na rin. Pero wala akong nakitang baboy. Tinanong ko kung nasaan na. Para masigurado ay binaba pa namin yon at inilawan ang silong. Wala na yung baboy na nakita ni Shirley.
Sumunod na gabi noon, andoon na si nanay. Ako naman ang nagising dahil parang may kumukutkot sa lupa sa baba. Inilawan ko yon at isang sobrang itim na mabalahibo na nilalang ang nakita ko. Inisip ko na baka yun yung baboy na nakita ni Shirley nung isang gabi. Binaba ko yon at inilawan. Pero ganoon na lang yung takot ko nang makitang hindi baboy yung nandoon, kundi isang mabalahibong tao. Mabilis itong tumakbo palayo nang mag-iingay na ako. Bukod kina nanay at sa kapatid ko, ay nagising din noon sina tita at tinanong ako kung anong sinisigaw ko. Sinabi ko sa kanila na may aswang sa silong. Hindi pa sila naniwala noon. Sinabi ni nanay na wag ko na lang daw ipilit at baka paalisin kami sa paupahan nila. Buntis noon si tita sa ikalimang anak niya. At simula nung lumipat kami doon malapit sa kanila ay may nararamdaman na akong kakaiba. Gabi-gabi ay parang may tao sa silong namin. Hindi ko alam kung bakit doon yun pumupunta. Kung aswang man yun at si tita ang punterya dahil buntis, dapat doon siya sa bahay nila. Sinabi sa akin ni nanay na kapag may narinig o naramdaman daw ako sa ilalim ng bahay ay gisingin ko siya. Isang gabi noon, wala talagang mintis ang pagdalaw nito. Naramdaman ko na naman ang mahinang pagkutkot sa ilalim ng bahay. Yung para bang gumagawa ito ng lungga. Mahina ko nung ginising si nanay. Marahan niyang dinampot yung asin na tinabi niya at binuhos yun sa sahig. Sunod ay yung langis na dinasalan niya. Naramdaman namin noon na parang nataranta yung nilalang na nasa silong namin. Bigla yung nawala. Nang sumunod na gabi ay nilagyan na ni nanay ng kawayang tusok-tusok ang sahig namin. Nakakaistorbo na raw kasi ito sa tulog. May asin din siyang kinalat sa ilalim ng bahay. Hindi na nga bumalik doon yung aswang. Basta narinig na lang namin noon na may ik-ik na humuhuni malapit sa bahay ni na tita. Sabi ni nanay ay matulog lang daw kami at bahala na silang magtaboy sa aswang na yon. Narinig na lang namin noon na nagmumura yung matapobre niyang asawa. Ilang buwan ang lumipas at umalis na rin kami doon sa paupahan. Hindi na namin natiis ang mga parinig ng asawa ni tita. Dagdagan pa na gabi-gabing bumabalik yung tik-tik sa bahay nila. Pinagdasal na lang namin noon na buhay at malusog ang pinsan ko. Na yun naman ang nangyari. Halos magdadalawang dekada na rin nang mangyari itong kwento. Di ko lang din lubos maisip noon na naka-encounter na pala kami ng aswang tulad ng mga napapainggan ko dito sa YouTube.